for automatic transmission. Ano daw ba yung use nung D3, D2, and L? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, pag may nakikita kayong number o letter and number dyan sa iyong automatic transmission, ito, i-explain ko sa inyo kung paano nga ba siya gamitin. Okay, ganito mga paps, no? Ang ibig sabihin, pag nakalagay, halimbawa, D2, okay? Pag nilagay mo sa D2, yung iyong shifter, okay, dyan sa automatic transmission, it means yung iyong sasakyan ay mag-shift lang ng gear hanggang second gear. Okay, so kumbaga, kung sa manual transmission yan, first gear hanggang second gear lang ang isi-shift niya. So kumbaga, kahit anong apak mo sa gas, hanggang second gear lang siya. So ang pwedeng maging takbo mo dyan is around mga 20 to 30 kph lang. So ito, sabihin natin maganda tong pang-ahon, okay, or pag kayo ay mag-engine brake, kung halimbawa gusto mong pagbulusok ng sasakyan mo is mga 20 to 30 kph lang, yun, pwede mo siyang ilagay sa D2. Okay, now, yun nga, D3, ano ba yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin naman ito is hanggang third gear lang yung pinaka-maximum na isi-shift ng gear ng iyong automatic transmission. Kumbaga, sa manual transmission din, parang hanggang third gear ka lang. So, sabihin natin mga speed niyan is around mga 30 to 40 kph lang. So, kahit anong apak mo sa gas, hanggang dun lang yung pwede niyang itakbo. At kung pababa naman, hanggang dun lang siya itatakbo. So, ano ba yung pinaka-advantage nito? So, pwede nyo siyang gamitin na kung kayo ay aahon, na gusto nyo control lang yung takbo ng ahon ninyo, or kung kayo naman ay bababa or pababa, no, para hindi rin kayo preno ng preno, na control nyo rin yung takbo ninyo. Kumbaga, yan yung mga dating automatic transmission. Di ko alam kung meron pang lumalabas na ganyan, kasi yung nakikita ko ngayon sa mga modern is meron na talaga silang meron na siyang manual mode. Kumbaga, pwede mo siyang i-first gear, second gear, third gear, na ikaw yung magde-decide kung anong gear yung gusto mong ilagay. Dito naman kasi, kumbaga, nakakambyo na lang. So, yung L pala, yung L, means nun hanggang ano lang yan, mga 10 to 20 kph lang. Kumbaga, yun yung pinaka-low gear. And, sabihin na natin, yan yung pinaka-malakas na pang-ahon. Kung loaded ka, sobrang tarik ng kalsada o sobrang pababa, pwede mong gamitin yan, ano. So, kasi yun, ginagamit din to, kumbaga, para yung kung imbis na magpreno ka na pag sa pababa, imbis na magpreno ka na magpreno, ginagamit mo yung iyong transmission at engine para bumagal yung iyong sasakyan. So, yun, kung gusto mong kontrolin yung takbo ng inyong sasakyan, kasi pag nakadrive yan, so halimbawa kung 5-speed automatic yan, hanggang 5th gear yan. So, kumbaga, sabihin natin kahit tumakbo yan hanggang 100 kph o more than 100 kph. Pero kung nilalagay mo lang siya sa D2, D3, and L, hanggang dun lang yung limit ng pag-shift ng transmission niya. Maganda rin naman kasi to, kumbaga, para hindi rin mahirapan yung iyong transmission. Kasi, sabihin na natin, hindi naman nakikita ng iyong transmission kung ano yung posibleng susunod na kalsada. So, dito at least na-aware na yung transmission kung ano lang yung maximum na gear na pwede niyang i-shift, no? Kumbaga sa manual transmission, inaano lang natin, kinokontrol lang natin kung ano yung tamang gear doon sa based doon sa kalsada at based doon sa gusto nating bilis. So yun mga paps, no, kung sakali man na maka-encounter kayo ng automatic transmission, you can use it, no, especially sa mga pababa at paahon na kalsada, at kung loaded kayo, goods na goods yan na ginagamit, ano. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.